Kuya Jay, ako po si Manolo. Aminado ako, hindi ako naging mabuting asawa kay Jane. Ang akala ng lahat, kami ang perpektong mag-asawa, matatag, masaya, at puno ng pangarap. Pero sa likod ng mga ngiti namin sa Facebook, may isang madilim na sikretong unti-unting pumapatay sa aming pagsasama. Nagsimula ang gulo nang tumira sa amin ang pinsan ni Jane na si Cindy. Dahil malayo ang pinagtatrabahuhan niya, pinatira namin siya sa bahay para makatipid. Noong una, normal lang ang lahat. Pero habang tumatagal, naging masyadong malapit kami sa isa't isa. Isang gabi, habang wala si Jane dahil sa overtime sa trabaho, doon nangyari ang hindi dapat. Naging kabit ko ang pinsan ng sarili kong asawa. Kuya Jay, ang hirap mabuhay sa kasinungalingan. Tuwing magkakasabay kaming tatlo sa hapagkainan, hindi ako makakilos ng maayos. Si Jane, sobrang bait, pinagsisilbihan kaming dalawa, habang kami naman ni Cindy, nagpapalitan ng mga lihim na tingin sa ilalim ng mesa, pero ang lihim, gaano man kabaon, ay laging lumilitaw. Isang gabi, nakalimutan kong i-lock ang cellphone ko. Nakita ni Jane ang mga malalaswang palitan namin ng chat ni Cindy. Doon na sumabog ang lahat. Pinsan ko siya, Manolo. Dugot laman ko siya. Paano niya nagawa sa akin to sa loob mismo ng pamamahay ko? Sigaw ni Jane na halos ikayanig ng buong bahay. Wala akong naisagot. Nakita ko ang pandidiri sa kanyang mga mata. Noong gabing iyon, pinalayas niya kaming dalawa. Naghiwalay kami. Akala ko, doon na natapos ang lahat. Sumama ako kay Cindy, pero doon ko napatunayan na ang relasyong nagsimula sa mali ay hinding-hindi magbubunga ng tama. Puro hinala at selos ang namagitan sa amin. Napagtanto ko kung gaano kalaki ang nawala sa akin, si Jane, ang katahimikan ko, at ang dangal ko. Makalipas ang isang taon, naglakas loob akong bumalik kay Jane. Hindi para humingi agad ng pagkakataon, kundi para humingi ng tawad ng walang hinihintay na kapalit. Nakita ko siyang muli, mas matapang, mas matatag, pero bakas pa rin ang pait. Manolo, ang daling magpatawad, pero ang hirap kalimutan ang hapdi ng pagtatraidor niyo, sabi niya. Akala ko, sapat na ang pagbabalik ko kay Jane para ayusin ang lahat. Akala ko, sapat na ang paghingi ko ng tawad at pagtalikod ko kay Cindy. Pero mali ako. Sa bawat araw na nagkakasama kami sa bahay, naramdaman ko ang lamig sa bawat halik at haplos ni Jane. Hindi ko rin maiwasang isipin si Cindy. Ang kanyang mga halik, ang amoy ng kanyang balat, ang kanyang mga haplos. Alam ko, mali. Alam ko, bawal. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Pakiramdam ko may nililihim din sa akin ang asawa ko. Simula nang mahuli kami ng pinsan niya, isang hapon, habang nag-aayos ako ng kotse sa garahe, nakita ko si Jane na lumabas ng bahay. Dire-diretso siya sa kabilang kalsada, sa tapat ng bahay ng isang bintana. May naghihintay sa kanya doon, isang lalaki. Isang lalaki na hindi ko kilala. Nagpanting ang tenga ko. Sino siya? Bakit siya kasama si Jane? Hindi ako mapakali. 3 oras na ang nakalipas mula nang pumasok si Jane sa bahay ng bintana. 12:00 na ng hating gabi. Paglapit ko pa lang sa gate, amoy na amoy ko na ang usok ng sigarilyo at alak. Pumasok ako nang walang paalam, ang dibdib ko ay parang sasabog sa kaba at galit. Sa sala, nakita ko si Jane. Lasing na lasing siya, nakasandal sa sofa at tumatawa habang may hawak na baso. Lumingon ako sa gilid, sa isang madilim na sulok ng mahabang upuan. Madatnan ko siya doon sa bahay ni Jane. Habang pinagkakaguluhan siya ng 5 na lalaki, doon ko nakumpirma. Nakatayo lang ako doon sa dilim. Pinapanood ko silang inaar at Ro ang aking asawa. Noong una, akala ko tulog siya. Akala ko biktima lang siya. Pero, habang tinititigan ko siya ng malapitan mula sa kinatatayuan ko, doon ko nakita ang totoo.
Hindi siya nakapikit dahil sa sobrang kalasingan, bahagyang nakadilat ang mga mata ni Jane. At doon ako nanlambot, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang ini na nararamdaman niya. Kitang-kita ko sa mga mata niya, hindi siya nahihirapan. Atrap siya. Habang pinagpap-atlitan siya ng mga lalaking yun, bawat yung dihi niya, bawat galaw niya, kitang-kita kong tinatanggap niya lahat. Doon ko na-realize na ang asawa ko, sadyang uhaw sa atensyon ng marami. Hindi ako nakakilos. Hinayaan ko silang matapos. Pinanood ko ang bawat detalye ng pag at ng kinila sa kanya. Nakita ko kung paano labis na nasisiyahan ang misis ko, na parang hindi siya normal. Napako ako sa kinatatayuan ko. Naging mabilis ang mga pangyayari. Nang makatapos ang 5, tumayo sila na tila mga pagod na. Iniwan ang asawa ko na nakahandusay at hinihinga sa ibabaw ng lamesa. Doon na ako humakbang palapit. Inayos ko ng bahagya ang kanyang posisyon. Sabi ko sa iyo, bakit ito ang ginagawa mo? Bulong ko sa kanya habang hinahaplos ang kanyang pawisang mukha. Diba, ganun ka din naman, diba Manolo, mas gusto mo ang pinsan ko kaysa sa akin, kaya gusto ko din ito. Ang sagot sa akin Ate Monica ni Jane sa akin. Binalot kami ng matinding katahimikan habang pauwi. Isinakay ko si Jane sa aking sasakyan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa bewang ko, pero nararamdaman ko ang panginginig ng kanyang buong katawan. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina at ang hangin na tila humuhusga sa aming dalawa. Pagdating sa bahay, dahan-dahan ko siyang inakay papasok. Ako mismo ang nag-asikaso sa kanya, pinunasan ko ang kanyang mukha, binihisan at pinahiga. Habang tinititigan ko si Jane na mahimbing na ang tulog, doon ako napahagulgol. Masakit. Higit na masakit ang ginawa niyang ganti kaysa sa nagawa kong kasalanan noon kay Cindy. Ang bawat imahe ng gabing iyon ay tila kumukurot sa puso, pero sa kabila ng hapdi, isang katotohanan ang humampas sa akin. Ako ang unang nagsira ng pamilyang ito. Jane, magsisimula tayo ulit, bulong ko sa kanya habang hinahawakan ang kamay niya. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Bawat tingin ko sa kanya, naaalala ko ang mga lalaki. Bawat hawak ko sa kanya, naaalala ko ang pagtatraidor. Pero kailangan kong lunukin ang lahat ng pride ko bilang lalaki. Kailangan kong tiisin ang bawat kirot sa dibdib ko para sa aming mga anak. Sila ang inuuna ko ngayon. Ayaw kong lumaki silang wasak ang tahanan dahil sa mga kamalian naming matatanda. Tinulungan ko si Jane na bumangon. Inilayo ko siya sa mga maling impluwensya at sabay kaming humingi ng tulong para maayos ang aming pagsasama. Dinala ko siya sa doktor at doon ko nalaman na mayroon siyang matinding depresyon na maaring nakuha niya dahil sa pagtataksil ko noon. Dahil doon, nawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Sabi ng doktor, magagamot siya basta gagabayan ko. Pero may mga gabi pa ring nag-aaway kami. Mga gabing sinusumbat namin ang mga sugat ng kahapon, pero sa dulo ng bawat luha, pinipili ko na manatili. Mas inuunawa ko siya, dahil wala siya sa sariling katinuan. Manolo, bakit mo pa ako tinanggap? Tanong niya sa akin isang gabi habang nanonood kami sa sala. Tiningnan ko ang aming mga anak na mahimbing na natutulog sa loob. Dahil kung kaya mong patawarin ang lalaking nanira sa iyo, kaya ko ring patawarin ang babaeng sinira ko. Higit sa galit natin, mas mahalaga ang kinabukasan ng mga bata. Kuya Jay, ang pagsasama namin ngayon ay parang isang nabasag na florera na muling idinikit. May mga lamat pa rin, hindi na kasing kinis ng dati, pero ang mahalaga ay buo na ulit kaming pamilya. Natutunan ko na ang tunay na pagpapakumbaba ay hindi lang ang paghingi ng tawad, kundi ang pagyakap sa taong nagkasala sa iyo, dahil alam mong naging salamin ka rin ng kanilang pagkakamali. Ngayon, mas pinahahalagahan namin ang bawat oras.
Malinis na ang aming bahay mula sa mga lihim. Mahaba pa ang lalakbayin namin para sa tuluyang paghilom, pero sapat na sa akin na tuwing gabi, kaming apat ay magkakasama sa ilalim ng iisang bubong, mas matatag, mas tapat, at puno ng aral mula sa aming madilim na nakaraan.